Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Maria, 28 taong gulang. Nangarap akong makapagtrabaho sa Canada para matulungan ang pamilya ko sa Batangas. At sa wakas, natupad ang pangarap kong iyon. Nakahanap ako ng trabaho bilang caregiver sa isang matandang babae, si Eric Emily, sa Toronto. Mabait naman si Eric Emily, medyo makakalimutin lang. Ang maganda pa, kasama sa kontrata ko ang libreng tirahan sa bahay niya. Ang kwarto ko daw ay nasa basement. Tuwang-tuwa ako noon, akala ko napakaswerte ko. Pagdating ko sa Canada, sinalubong ako ni Eric Emily sa airport. Mumiti siya sa akin, isang matamis na ngiti ng isang lola. "Welcome to Canada, Maria," sabi niya. Pagdating namin sa kanyang bahay, malaki at luma ito, tipikal na bahay sa North America. Ipinakita niya sa akin ang kwarto ko sa basement. Medyo madilim at amoy luma pero malinis naman. May maliit na bintana na nakaturo sa bakuran. Sinabi niya sa akin na ako lang daw ang gumagamit ng basement. Nagpatuloy ang mga araw ko sa pagtatrabaho. Araw-araw, alaga ko si Eric Emily. Nagluluto ako, naglilinis, at sinasamahan siya sa kanyang mga appointment. Madaling araw ako nagigising at late na ako natutulog. Sa gabi, pagod na pagod ako, kaya tulog agad ako pagdating ko sa basement. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa kwarto. Hindi naman ganoon kalamig ang panahon sa labas. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Naramdaman ni Maria ang kakaibang lamig na hindi lang dahil sa panahon. Nagsisimula na siyang makaramdam ng presensya. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising sa tunog ng kaluskos. Parang may naglalakad sa sahig sa itaas, kahit alam kong tulog na si Eric Emily at wala ng ibang tao sa bahay. Pinakinggan ko ng mabuti. Tunog ng mga maliliit na hakbang, parang may naglalakad na bata. Kinilabutan ako. Kinabukasan, kinausap ko si Eric Emily habang nag-aalmusal kami. Laura Emily, mayroon po ba kayong apo na madalas bumisita rito? Tanong ko. Apo? Wala na akong apo, Maria. Ang anak ko lang ang madalas bumisita, at bihira lang iyon, sagot niya habang kumakain ng toast. Ah, ganoon po pala. Kasi po, parang may naririnig akong naglalakad sa gabi, lalo na sa itaas, sabi ko, medyo nag-aalangan. Ah, iyon ba? Siguro daga lang iyon. May kalumaan na rin ang bahay ko, sabi niya at minisen ako. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya. Hindi tunog daga yon. Pero ayoko nang magtanong pa para hindi ako magmukhang baliw. Daga? Hindi naniniwala si Maria. Alam niyang may kakaiba. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Lumipas ang ilang gabi at mas naging malinaw ang mga tunog. May naririnig na akong bulong-bulungan. Minsan, parang may humahawak sa paa ko habang natutulog ako. Sobra na ang takot ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang eyebags ko ay ubod na ng laki. Nagsimula na akong magduda sa sarili ko. Baka napapagod lang ako. Baka stress lang ako. Pero ang totoo, may iba. Isang gabi, matapos kong patulugin si Eric Emily, bumaba ako sa basement. Pagpasok ko sa kwarto ko, nakita ko ang isang maliit na laruan, isang lumang teddy bear, na nakaupo sa aking kama. Sigurado akong wala iyon doon kanina. Hindi ko naman pag-aari iyon. Sino ang naglagay nito dito? Bulong ko sa sarili ko. Nanginginig ang kamay ko habang dinampot ang teddy bear. Luma na ito, kupas na ang kulay. Bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maintindihan. Kinabukasan, pilit kong kinausap ulit si Eric Emily.
Elrea Emily, nakita ko po ang isang teddy bear sa kwarto ko kagabi. Alam niyo po ba kung kanino yon? Tanong ko, diretsahan na. Biglang namutla si Kimref Emily. Bumaba ang tingin niya sa kanyang almusal. Teddy bear. Nasaan? Tanong niya at halatang nanginginig ang boses. Nandoon po sa kwarto ko. Luma na po, sagot ko. Maria, kailangan mo munang umalis sa kwartong iyon. Lumipat ka muna sa guest room sa itaas. Ngayon din, utos niya, malalim at maihalong takot ang boses. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan. Pero bakit po, Elrea Emily? Ano po bang nangyayari? Tanong ko. Mayroon akong anak. Isang babae. Naisip kong itago ang kwento niya sa iyo. Namatay siya doon sa basement. Sa kwartong iyon. Ang teddy bear na iyon ang paborito niyang laruan, sabi ni Enref Emily at bigla siyang umiyak. Si Sarah 5 taong gulang pa lang siya noon. Nagkasakit siya at hindi na gumaling. Ayoko siyang makalimutan, kaya hindi ko ipinagalaw ang kanyang mga gamit sa basement. Pero hindi ko alam na bumabalik pala siya, patuloy niya, humahagulhol na. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Lalo akong kinilabutan. Ang mga kaluskos, ang mga bulong, ang mga hakbang, ang lamig lahat iyon ay galing sa bata niyang anak. Ang batang multo sa aking kwarto. Agad akong umakyat sa guest room at nilipat ang lahat ng gamit ko. Hindi ko na gustong bumalik sa basement. Hindi ko na gustong matulog doon. Simula noon, doon na ako natutulog sa guest room. Pero minsan, pag napapadaan ako sa hagdan pa ibaba sa basement, nakikita ko pa rin siya. Isang maliit na anino sa sulok ng kwarto. Nakatingin sa akin. At alam kong nandoon pa rin siya, hinihintay ang sinumang maglalakas loob na tumuloy sa kanyang kwarto. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.